expert ang bagong pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Tingin naman ng ilang mambabatas, patunay ito na matatag ang pagdepensa ng bansa sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Pinuri ng mga maritime security expert ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, matalino ang mga binitawang salita ng Pangulo. Sabi, matalino daw ang mga binitawang salita ng ating Pangulo. Matalino daw, matalino. Sabi ng isang international something expert. Kilala to, Kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. He answered it in a way that it is diplomatic and at the same time Security expert? Kilala niyo si Dr. Chester Cabalza? Sa tingin nyo, si Chester Cabalza, ilang taon na? Sa tingin nyo, may 50 anyos na ba ito? Meron na ba itong 60 years old? May 70 years old na ba to? Pucha, itsura nito parang 40 anyos. Paano naging security expert to? Diba? Oo. Walang hiya. Paano naging security expert tong ganito kabata? Ito ba lumaban na sa gera to? Dati bang espiya to? Dati bang CIA agent to? O dati bang ano to? Dati bang Mossad? O dati bang kung ano mang... paano nangyaring naging security expert po tong frontline kung sino-sino na kinukot? Pucha, nagkaroon lang ng PhD, eksperto na. Walang hiya. Si Sas Rogando Sasot, hindi nyo kinukot. Yun ang napakagaling. Scholar yun. Tapos yung credentials nga ni Sas Rogando Sasot, inaano nyo pa, tawag dito, minamaliit nyo pa. Tapos eto, Chester Cabalza, security expert, PhD. Sasabihin niya ang galing daw ng presidente ng Pilipinas. Hindi, magaling naman talaga. Ang galing naman talaga ni presidente natin mag-speech. Talaga namang mahusay siya. Hindi ko alam kung ano pang ano. Sige, pakinggan natin kung he answered it in a way that it is diplomatic, at the same time very truthful for the cause of the Philippines. So napakaganda daw nung kanyang talumpati. Ang tanong, ano yung talumpati niya, ano ang effect doon sa South China Sea? Anong epekto? Yung talumpati ba niya, natakot ba ang China? Nag-back out ba ang China? Kasi kung yung talumpati niya, nabahag ang buntot ng China, nagsiuwi sila, yun ang talagang maganda. Pero kung lahat yan, salita lang, syempre, kailangan niya magsabi ng maganda niyan. Kung ano yung pinakamaganda pakinggan, yun na yung kailangan niyang sabihin. Paano kung... magsabi siya dyan ng hindi maganda, mag-speech siya dyan ng hindi maganda, natural, yung yung gusto mo marinig na maganda, yun yung yun yung maririnig mo dyan. Talumpati nga ng mga leader Alam ka sabihin ng mga leader dyan, takot kami sa China, wala kaming pera, mahirap ang bansa namin. Hindi ba syempre magsasabi sila dyan ng mga kasinungalingan? Syempre nakaharap sila sa mga world leader, ibig sabihin, papupugiin nila yung mga sarili nila. So maganda yung salita, ang tanong, yung resulta ba maganda? Maganda, wala tayong problema. Ang galing talaga ni PBBM mag-speech. Wala tayong problema doon. Ang galing niya mag-articulate ng mga salita, wordplay. Talagang siya, parang katulad siya talaga ng tatay niya pagka nag-speech siya, lalo na kapag prepared speech. Ang ganda talaga nung kasi nga, syempre, konyo mga yan, magagaling mag-English yan So, ang ganda lagi ng resulta kapag ka-prepared speech. Ang problema, ba siya? Yung South China Sea, atin na ba? After ng speech na yan, atin na yung South China Sea. Natakot ba sa atin yung China after nyan?
time very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue and it's not only about China and the claimant countries. So, napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. So yung ginawa ni PRRD na diplomasya nung panahon niya, hindi okay. Okay. Sige. Ganito rin ang komento ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro. Sa isang forum kanina, sinabi ni De Castro na direktang naipahayag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang hindi nagpapalala ng tensyon. Hindi daw nagpalala ng tension, natural, wala. Kasi nga, kaya hindi magpapalala ng tension yung sinabi na yan ni PBBM. Alam niyo kung bakit? Because China, hindi naman takot sa atin yan. Kahit naman 100 ulit-ulitin ni BBM sabihin dyan na amin ang South China Sea, amin ang ganito, amin ang dagat, amin yan, amin. Oh, hindi ba? Wala namang mangyayari. Pagdating naman bukas, nandoon pa din yung mga Chinese. Nambobomba pa din sila doon. Di pa rin makapangisda yung mga mangingisda natin. So, anong naging silbi nun? Well, it's strong, but it's very sophisticated and of course marked by subtlety. I don't think we could ask for anything more. The message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Approved din sa professor at geopolitical analyst na si Don McLean Hill ang lahat ng nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati sa makasaysayang Defense Summit. Napaka-refreshing na pakinggan is that our President Refreshing pakinggan. Utang inang mga analyst to. Puta, Geopolitical Analyst Director for South and Southeast Asia, PMESA. Nak ng puta, alam mo yung sinabi niya? Napaka-refreshing sa pandinig. Putang ina niyan. Then sana naghalo-halo ka. Na ganito politika sa Pilipinas. Walang aksyon, puro salita. Ang refreshing. Wow, ang ganda nung sinabi niya. Gano'ng kaganda? Refreshing. Parang yung tenga ko nawala yung mga luga. Ang inang geopolitical analyst na yan. Ang refresh. Ako hindi ko sinasabing expert ako. Pero pucha, refreshing. Anak ng tinapay, refreshing ang pucha. Ano yung Mountain Dew? Ano yan? Palamig? Pucha, refreshing. highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal water, our exclusive economic zone. Pinuri rin ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Marcos na Puta, no? Pare-pareha sila nagpurihan, no? Tanginan niya, sila na nagpurihan. Hindi, I mean, I'm all good with PBBM's, don't get me wrong, ang ganda talaga nung speech niya dun. Sobrang ganda nung speech niya dun. Kaya lang, sanay na tayo sa magandang speech, Sanay na tayo sa napakagandang mga sinasabi. Ang tanong, meron bang nangyayaring pabor sa Pilipinas? Yun ba ang tanong, may maganda ba nangyayari sa Pilipinas after nung speech na yon? Nawala ba sila doon? Nakapangisda na ba yung mga mangingisda natin? Nagmura na ba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas? Naging mas maganda ba yung relasyon ng Pilipinas sa China? Naging bati-bati na ba Pilipinas, China at US? I mean, yun yung mga tanong natin kasi kung ang sasabihin lang natin, ang ganda nung speech, oo, maganda. Sobrang ganda nung speech. Kasi si speeches are supposed to be kumbaga maganda talaga. So we don't have a problem with the speech. I believe na si PBBM is one of the best, if not the best. Siya ay isa sa pinakamagaling mag-speech na presidente na nagkaroon tayo. Oo. No doubt about it. Ang problema lang talaga natin is, okay, let's upload the speech and then
what's happening in South China Sea is not as good, not as refreshing as what's on the speeches. Oo, kasi yung South China Sea, magulo pa rin dyan. Nagbabanta pa rin ng China na manghuhuli ng mga lalabag sa kanilang batas dyan. So, paano na? Pakita raw ang kanyang matatag na pamamahala at ang kanyang pangakong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Daniel Pawi. And so, sabi nga President Marcos Jr.'s keynote address is a testament to his strong leadership and his unwavering commitment to protecting our national sovereignty. Every Filipino should be proud of our president. We are proud of our president, especially when it comes to speeches. When it comes to speeches, I am really proud that we have a very articulate president. Imagine mo kung si Manny Pacquiao yung nag-i-speech dyan para tayong abnormal dyan. Imagine mo kung ang nag-i-speech dyan si Rastaman para tayong tanga dyan. Buti na lang ang nag-i-speech dyan, magaling mag-English. So pagdating talaga sa speech, how they carry themselves, wearing these very expensive watches, wearing the Armani suits. O kumbaga, lahat aesthetically okay, lahat pag tunog maganda, kumbaga sa speaker, yung speaker mo maganda talaga yung tunog. Ano siya? JBL o Bose, ganyan. O kung ano pa Audiophile, ano pa ba yung mga gandang speaker? Sennheiser. Oh, ganun. Ang ganda talaga ng tunog. Ang ganda ng itsura. Ang tanong. Kamusta Pilipinas? Proud tayo sa speech ng presidente? Yes, we are. Now, proud pa ba tayo sa Pilipinas? Yun ang malaking tanong. In fairness, physically fit si PBBM. Yes, physically. Magandang fit ni, magaling ang kanyang dietitian. Oh, siya maganda ang kanyang pangangatawan, maganda ang kanyang health. He does look good pagka he carries himself like a statesman talaga. Yung speeches niya is all good. Talagang pag naipag-usap siya sa mga presidente, hindi na kailangan ng mga translator. Direkta makakapag-usap siya sa leaders ng US, Canada, Europe. Lahat kaya niya kausapin ng agad-agad nang hindi siya utal-utal. Kasi nga Inglesero yan eh. Sanay yan siya sa ganun. So talagang pagdating sa aesthetics, okay. Now, ang totoong survey nandito sa Pilipinas. Martin Romualdez, tanungin natin yung mga Pilipino. Happy ba kayo sa presidente natin sa kanyang speech? Yes, buong Pilipinas, happy, proud yan. Pero tanungin mo, happy ba kayo sa Pilipinas, sa nangyayari sa Pilipinas? Yun ang tanong dyan, hindi yung speech.